Kakapanin po natin si Attorney Edre Olalia, legal consultant ng NDF. Attorney Olalia, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon. Si Jiki to, no? Apa. Attorney, dito po sa pagkakansela ng back channel talks, ano po bang implikasyon nito at ano po ang pananaw nyo tungkol po dito? Ay, nihintay ko pa yung formal na posisyon ng aming mga kliyente, pero bilang legal consultant, siyempre nakakahinayang at nakakalungkot. Kasi sa katunayan, palipad na kami kahapon at ngayong araw para ayusin nga at mag-usap para maharap itong mga insidente, mga gusot, mga hindi pagkakaunawa para magkatuluyan na ng pag-uusap. Apo, paano ho ba sa isang banda mapapakiusapan din na matigil yung mga pag-atake? Sa panig nyo, meron ho bang ginagawa bilang legal consultant na kausapin po o talagang ano ho ba ang nakikita nyong direksyon nitong usapin na ito? Labas po sa aming tungkulin ng kapangyarihan bilang abogado yan. At ano po yan, political decision po yan. Pero ang konteksto po sana maintindihan natin na dalawa po ang panig dito na nag-uusap at naglalaban. May realidad din po na mayroong mga pag-atake, tsaka pananakop, tsaka panguhuli yung sa panig ng gobyerno na hindi naman napapatampok. Itong sa NPA naman, paminsan-minsan, panakadaka, pero para namang araw-araw, segundo. Gayon pa man, ayaw naman namin mahigop sa sisihan. Ang importante sa amin bilang mga consultant, itulak at himukin ang magkabilang partido na sa harap ng mga ganitong insidente, mag-uusap o tanungin, ano ba nangyari talaga dyan? Bakit ganito ang insidente niyan? Ito ay makakasal sa ating hangarin na dapat ay lukasin natin ang dahilan. Bakit meron ng armadong tunggalian sa magkabilang panig? Kasi kung palagian na lang paatras-atras, pabago-bago at paiba-iba ang isipan, lalo na kapag may mga ganitong insidente, ay talagang hindi magkakaroon ng tuloy-tuluyan at sincero at marugdog na pag-uusap para talagang malutas ang problema. Apo, kanina ho nakapanayam namin si Colonel Arevalo ng AFP at sa pananaw po ng AFP ay yung mga pag-atake na ginagawa ng NPA sa ngayon ay pagpapakita nga raw na hindi sincero yung inyong panig sa pakikipag-usap para sa kapayapaan. Ano pong masasabi niyo po dito? Ay mawalang galang na lang po. Ano po yan, kalahati lang ng kwento. Meron kasing realidad na ang all-out war ng AFP ay nariyan pa rin. Yung tinatawag na flatten the hills na binagkas ni Presidente ay hindi pa rin na-atras. Yung aerial bombardment, yung panununog ng mga eskwelahan ng mga lumad, pananakot ng mga guro, yung paghuhuli ng mga sibilyan at mga masa, tsaka yung torture, tsaka yung pagpatay, parang ang realidad lamang ay nasa isang panig, kailangan maintindihan na meron talagang gera at hindi pwedeng pag ang AFP ang gagawa ng isang military action ay okay lamang. Pero pag ang NPA naman ang magdedepensa o kaya maglulunsad sila ng natawag nilang tactical offensive ay hindi na okay. Ay hindi po pwede yun. Dalawa po silang naglalaban. Hindi naman pwedeng talian ng kamay yung isang kalaban. Lugi naman po sila. Kaya kailangan, kung kahit na may labanan, ay tuloy-tuloy na mag-usap. Hindi pwede na palipad na yung mga tao, mag-uusap, mag-aayos pa nga, tapos biglang sasabihin, ayaw na namin kasi meron na naman nangyari. Hindi matatapos yan kung hindi talaga mag-uusap. Hanggat wala pang tinatawag na yung ceasefire na kailangan ay marangal, kailangan ay epektibo. Bilang Pangulo, ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na talagang maasa na matatapos sa itong gerang ito, itong napakatagal na labanan at maasa na magkakaroon na talaga ng kapayapaan? Ano pong mensahe nyo sa mga kababayan natin? Ahabaan pa ho natin ang pasensya natin at pag-unawa kasi masalimuot po yung sitwasyon, malalim ang suliranin ng lipunan
at hindi agad-agad ito ay matutugunan at masusolusyonan sa pamamagitan ng military action. Ito at sagutin yung mga reforma na kinakailangan ng tambayan. Maraming salamat po sa pagkakataon si Attorney Edre Olalia, Legal Consultant ng NDFP. Salamat po.